Moto Nana Eats. Mga kanamams, another day, another vlog, another food review tayo. Tayo ay magdi-dinner sa para siyang mini food park sa may Taytay. Ang pangalan ng kakainan natin ay Sal Steak. Yeah. So malapit lang sa amin. So yan naman. Sa mga hindi pa nakakadaan dito at sa mga madalas dumadaan dito. Yan. Konting ingat at bagalan natin kasi ang daming batang ligabing lang tumatawid. Sorry, nakahazard pa pala ako kanina. So paminsan, pag nagda-drive ka, regardless if you're driving a motorcycle or a car, kailangan maaalala natin yung ating mga signal light. Katulad kanina, tagal ko palang naka-hazard. Hindi ko napansin. Kaya nakakatawa yung mga minsan ginagawa ko rin yung pagkakakita ako. Yung nakakalimutan ibalik sa normal yung blinkers nila, yung signal light nila tsaka yung hazard. Na-appreciate ko yun kasi sinasabi nila na, uy, ang tagal mo na naka-hazard. Parang nakakalito kasi yun sa mga, kala ko tatawid yung bata. Sumasayaw ka na. Nakakalito kasi yun sa mga sa mga nasa likod mo. Mas lalo na sa mga hindi nagsisignal light. Ay, nako. Moto Nana Eats. Ate, dalawang porterhouse. Ano po? Tsaka isang sinigang na bell. Bali wala po kasama. Yes. Repeat ko lang po yung order. Dalawang solo porterhouse, isang sinigang na bell. Yes. So mga ka-mams, medyo maingay tayo today. Tabi tayo ng kalsada. Andito tayo saan nga tayo? Sal Steak. So try natin yung kanilang porterhouse steak. So, specialty nila to. Let's try it. As usual, let's try first without the gravy. So steak, hindi tinanong yung doneness. They cook it as is. Pero siguro pag sabihin mo kung ano yung doneness, baka i-grant nila yun. Natutuwa ako sa lasa ng mga kanongs kasi parang may pagkalasa siya ng Worcestershire. So hindi mo na siya kailangan lagyan. Pero sa tenderness, medyo tough siya. Let's try the gravy. The gravy's okay. Malasa naman siya, pero hindi siya yung tawag dito, yung runny. Hindi rin siya thick, para siyang jelly. More on jelly yung kanilang gravy. Let's try it with the gravy. Mas na-amplify yung lasa ng steak nung nagkaroon ng gravy. Pero yung gravy, subtle lang siya. Mild yung taste niya. Pero okay naman. So nag-order din tayo ng sinigang na belly. Moto Nana Eats. Pero masarap siya. So, yung kuya ko, favorite niyang magluto ng sinigang sa salmon. Mas milder to. Tsaka hindi siya ganun kaasim. Yung kanyang sinigang. Good. Good naman. For 180 yung sinigang. Kainin ko yung chili. Ano po yun sa igo? Makalamang, maganda yung point ni Direk na yung steak, tough siya, pero hindi yung tough na because of the meat. Mukhang na-overcook lang siya kasi kung titignan niyo yung steak is less than half an inch. So kung medyo hindi ganun katagal sa grill, I think it would be better.
Pero yung lasa niya, okay yung lasa niya, masarap. Hindi mo, siya yung steak din na hindi mo kailangan lagyan ng kung ano-ano. Kasi may lasa na siya itself. Gusto namin na yung gravy niya is on the side para sarili mong discarded, kumbaga. Hindi siya tender, hindi rin siya tough, kasi nakakain din siya. Basta nasa middle siya ng tough and tender, yun na lang. Nabibreak pa rin siya ng ngipin. Moto Nana Eats. Yes, we've had like better premium quality steak. Pero, yung sa mga ganito na parang medyo average tasting siya, masarap siya. It's better. So, siguro for a 12-minute motorcycle ride from bahay to here, babalik-balikan ko yung steak. Kasi it's affordable. Tapos, ayun nga, masarap yung lasa ng steak itself. Tapos next time, pagbalik namin, tatry namin yung anong pangalan? Yung puhan tsaka pork chapan. Tapos yung dinakdakan. Sarap yung sinigang. Like, last bite na to sa salmon at sa steak. That is it, Pansit. See you on the next one. And it's a wrap.